nyo guys, si Mang Kanor, may lahi silang may sayad. Yung ano ba, yung murit. Yung may kapatid yan siya ang pangalan si si Sting ba. Oh, na tinatago yan niya. Pero kinuha niya yung mga anak ni Sting. May mga sira ulo. Oh. Hindi ko na lang pangalanan yung mga anak ni ni Ate Sting na kinuha din ni Mang Kanor. Yung parang yung lahi nila may may sira sa ulo. Kasi alam nyo, yung nanay at tatay nila magpinsan buo. Kaya yung genes nila may sira. Oh, ganun yun, di ba? Yung pagka you married, nagkaroon kayo ng bunga tapos magkadugo kayo. Eh talagang may problema yung magiging anak ninyo. Kaya tingnan natin ngayon si yung kapatid niya una, si Sting, tapos tingnan niyo si Pacquiao or kaya si Mang Kanor pala. 'Di ba? Oh, science yan eh. Nasa science yan. Nagkaroon po ng threats yung ating yung complainant. Kaya gusto kong ipaalam sa public na anything that will happen to the complainant natin, at sa mga victims ni Mang Kanor at sa mga lawyers na humahandle ng kaso, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. Si Mang Kanor o kaya yung kanyang best friend. Kasi nagtutulungan yung dalawa. Kaya you guys, let's hold these people accountable, sa mga ginagawa nila. They are abusing their power talaga. So, may dumating sa akin na na balita na minamanmanan nila yung yung airport kasi merong hearing pala sila this week. Si Mang Kanor dapat ang haharap sa hearing pero takot kasi yan si Mang Kanor eh. Akala nyo yan, matapang yan? Takot yan, hindi yan pumupunta sa hearing. Kasi pag i-cross examination yan, mabubuking yung kanyang mga lies. Mabubuking siya kaya hindi siya uma-attend, yung mga workers niya ang pinapapunta niya. Na niya, schedule niya na umattend. O magbe-video lang yan. Yang matandang hayupak na yan. Magbe-video lang yan. Nasa Davao lang. Sa Davao lang din yung nila, yung hearing nila. Pero hindi siya a-attend. Kasi importante daw siya. Importanteng kriminal. Importanteng rapist. Diba? So kayong mga workers at members na hanggang ngayon, ano pa rin kayo, tawag nito, sunod pa rin kayo sa kanyang puwet. Ganyan kayo, sa kanyang puwet, kung ano yung mga sinasabi niya, talagang you take it as gospel. So tingnan natin ang the last straw nito, sa final chapter, kung saan kayo pupulutin. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip na kayo. Kasi yung leader ninyo, hindi yan nag-iisip for you. He only think about himself. Hindi yan nag-iisip sa inyo kung anong mangyayari sa inyo when he's gone. Akala nyo, mag-glorify yan? Bullshit! Hindi mag-glorify yung rapist. Na-exempted siya sa kamatayan. Si Jesus nga, namatay for us. Siya, kung Diyos siya, dapat mamatay din siya for you. Sa inyo, mga workers at members. Pero anong nangyayari? Kayo ang nagpapakamatay para sa kanya. Parang kayo ang Jesus, hindi siya. Isipin nyo nga, ilan na ang mga workers na nagpapakamatay para dyan sa inyong leader. Inyong leader na rapist. Ilan na? Hindi na mabilang, Si Jesus ba? Ganon? O si Salinas na nga, na na spiritual wife niya, iniwan nga sa ere. Dahil inako ni Salinas yung kasalanan ni Mang Kanor doon sa Hawaii.
si Salinas yung nagpakulong. Dapat si Salinas na yung Jesus. Diba? Hindi na si Mang Kanor. Si Salinas siguro mag-glorified pa yan. Kasi siya yung nag-save kay Mang Kanor kayo. Si Mang Kanor kaya. Sinave ba kayo? Paano kayo sinave ni Mang Kanor? Sige nga. Isip-isip. Isip-isip nga kayo mga worker dyan at mga members. Paano kayo sinave ni Mang Kanor ng pastor ninyong rapist? Paano? In what way? Ha? Sinave kayo? In what way? Because they make you believe that he saved you. But you actually saved his ass. No? Think about it. Oh. Kung wala kayo dyan, do you think he can still function? Do you think he can pay for his lawyers? Oh. Do you think he can have what he has? Kung hindi kayo nagpagamit? Oh, tingnan nyo nga. Sa tingin nyo ba, marirape niya yung mga minors, yung mga babaeng mga minors, kung hindi kayo nagpagamit para ibigay sa kanya ang kanyang mga luho? Oh, because you are there as accessories niya, kaya niya nagagawa ang mga criminalities na ito. Kaya kayo ding mga workers at members, mga accessories kayo sa criminality ng inyong pastor na rapist. Kaya mag-isip kayo. Oh, pag may nagsasalita, tinitira. Ano ba yan? O, yan ba ang God? Sige nga, isipin nyo nga, yan ba ang gawain sa Panginoon, sa totoong naglilingkod sa Panginoon? When you are challenged, you have to kill the challenger? Is that what it is? Sige nga. Oh, isipin nyo nga. Kung may mga utak kayo, sabi pa nitong mga alipores ni Mang Kanor, yun daw mga picture na pinakita kung kasama niya pastoral. Inano ko lang daw, inedit ko lang daw yun. Nilagay ko lang daw yung yung ulo ni Mang Kanor. Ang talino talaga ng mga to. Grabe, high pitch. No. Oh, kala mo mga high-tech tong mga na to. Itong mga unggong na to. Oh. Pero anong nangyari, guys? Oh, nawala sila sa Facebook. So sino ngayon ang own ng air? Sino ngayon ang nilagay sa air? No, that can broadcast internationally. Oh, what happened to you? Mang Kanor, aka Pacquiao. Apollo Sikibuloy, the owner of the air and the head. Di ba? My goodness. Talagang magkapatid kayo ni ni Sting. Ni Ate Sting. Kaya magpatingin ka na lang, Pacquiao, sa psychology ba? Baka maagapan pa yung problema mo kasi si Sting, hindi nyo na pinagamot yan. Kaya accepted nyo na gano'n yung sitwasyon niya. Pero ikaw, sabi mo, marami kang pera, di ba? Ang yaman-yaman mo, sabi mo, yung kayamanan mo nga daw, sabi mo, ang motive ko dito, kaya ako nagsasalita. Wow, galing. Bakit ba pag nagsasalita ka pala, if you are challenged, if you challenge somebody, yung kayamanan nila magsiliparan, magganyanan, pupunta sa akin? Ha? Ganon? Diyos ko, Pacquiao. Yung mga palusot ba? Palusot na hindi naman wala namang gamit ang utak. Ito yung modus operandi niya ngayon kasi malapit na ang bare months. Sabi niya dito, lahat ng kailangan mo sa buhay, idadagdag sa iyo basta unahin mo ang bansang kaharian. Hala, yan ba ang sinabi ng ng Matthew 6:33? Yan ba? Kunin ko nga yung aking Bible. Kung yan ba ang sinabi sa bansang kaharian. Akala niya yung kanyang kaharian. Tingnan natin basahin natin sa Bible. Itong mga pinagsasabi ni Mang Kanor. Bookingin nga natin to. Matthew 6:33.
Okay, yung ating mata. Matthew 6:33. Sabi dito, oh, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So, ang layo ng sinabi ni Pacquiao. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero anong sabi ni Pacquiao? Lahat ng kailangan mo sa buhay, idadagdag sa iyo, basta't unahin mo ang bansang kaharian. Hello, Pacquiao, ang layo. Kaya, kayong mga members at workers, pag maglagay si Pacquiao ng reference dyan, i-verify nyo, i-cross-verify nyo, i-cross-examination ninyo kung yan ba ay nagmamatch sa kanyang reference. Ang layo. Oh, ang layo. Ito, Bible ko. Ang sabi dito sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero anong sabi niya? Lahat ng kailangan mo sa buhay, idadagdag sa iyo, basta't unahin mo ang bansang kaharian. Hello, Pacquiao. Talagang may sayad, guys. Now, agree kayo? May sayad? Iniiba yung yung sinasabi ng Bible. Oh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Meron bang righteousness yan? Sabi ni Pacquiao, basta unahin lang daw ang bansang kaharian, idadagdag daw. Hala, pag unahin nyo yung bansang kaharian ni Pacquiao, lahat kayo mapurdoy. Kaya, tingnan nyo nangyayari sa mga sa mga active members. Meron bang hindi purdoy dyan? Sige nga, kayong mga active members, sabihin nyo nga sa akin na pinagpala yung buhay nyo at yung inyong financial stability ay strong. Sige nga, kahit isa lang. Hindi ko kailangan ng 2, 3, 4, 5. Kasi sabi 6 million daw yung members. 6 million yan. Galing din yan sa sayad niya. Yung 6 million yung figure. 6 million. Wala man lang kahit 10% dyan. Wala. Walang katotohanan. Kasi kahit 30,000 members, wala. Kaya yung mga politician, na ang daling maloko kasi sila lang naglulukuhan. Paniwalang-paniwala naman na merong 6 million. Tingnan nyo nga kung may 6 million ba yan? Hello, kahit hindi nyo na i-calculate, kahit yung mata nyo na lang ang gamitin nyo. Kung yung mata nyo ay may connection yan sa utak ninyo, makikita nyo na hindi 6 million, hindi man lang umabot ng 30,000. Kasi pag tinignan nyo yung mga pictures, isa lang yung mga mukha nila kung saan siya nag-gather. Kasi nililipat-lipat yung mga members at workers kung saan siya para marami tignan. Hello, isip-isip. Ano ba yan? Oh, di ba? Ayan, modus operandi ni Pacquiao. Bakit niya sinasabi yan? Kasi malapit na ang bare months. Oh, unahin ang bansang kaharian kasi pag hindi niyo unahin ang bansang kaharian ni Pacquiao, wala siyang pambayad sa lawyers niya. Oh, saan siya pupunta? Talagang makukulong na siya na walang hiring-hiring nito. Ay ka, patay na ni Dong. Di ba? You guys, isipin nyo nga. Ay, Diyos ko, bakit pero tingnan yung mukha niya, oh. Oh. Wow, ano daw, oh. Ang mata pa lang ni Pacquiao, makikita mo talagang demonyo ba? No? So, bakit niya ginagawa yun? That is the technique of mind conditioning. Preparation para sa bare months. Preparation para sa kanyang MOS. Month of sacrifice, na binago niya ng naging month of blessings. Ngayon, binago na naman niya Nights of Harvest. Bakit kaya niya binago ng Nights of Harvest? Ano ba yung Nights of Harvest? Kung isipin mo, buti pa yung month of blessing kasi parang maano ka pa na, wow, ito nga, month of blessing nga. Pero Nights of Harvest, parang yung mga obvious masyado na yung kanyang mga sundalo
pinapadala doon sa field para mang-harvest ng money sa mga tao. Di ba? Oh, naging obvious tuloy sa lipat-lipat nila na wala ng guidance tong matandang rapist na to. Guidance ng kanilang demonyong Panginoon. Oh guys, ito ha, tandaan natin itong mga associations na ito kasi ito ang mga associations na ginagamit ni Pacquiao o ni Mang Kanor para kumuha ng pera sa inyo dyan sa Pilipinas, sa public. Kaya, kayong mga pastor na nakikinig sa akin at nag-subscribe sa atin, no? I-ano nyo yung mga members ninyo, i-educate nyo yung mga members ninyo na itong mga associations na ito, itong mga nilagay ko dito, number 1, Children's Joy Foundation, CJF, kay Pacquiao yan, kay Mang Kanor yan. Ang sabi po ng kanyang association, siya daw ay magpapakain at mag-clothe at magpabahay ng 1 million children. Hindi po totoo yan. Naku, yung mga children na pinapakita po nila sa pictures at sa videos, mga anak po yun ng mga workers. Hindi po yun mga beneficiaries na sabi ng claim nila. At saka hindi po nila binabahayan yun kasi ginagamit din po nila yun para lumikom ng pera, para kumanta, mga ruling sa mga tao, sa public. O, hindi po nagbuhay ng bata, yung mga bata na nakikita ninyo sa sa videos at sa pictures. Lahat po yan at pakunwari lang. Kaya yung mga members po ninyo, mga pastors, this is one of your responsibility, no, na i-educate yung inyong mga members na wag silang mabudol at wag nilang hayaan. Kasi if we allow them or if we allow ourselves na mabudol, talagang mabubudol tayo. At anong mangyayari? We are supporting the devil to manipulate, to populate, at magkaroon ng ng more victims pa. Kaya it is our moral responsibility na i-educate yung ating mga members, no, sa mga Christian churches, kahit sa mga Muslims o kahit sa Catholic, kahit sa anong mga churches. Let's hold this syndicate group and practices accountable. So itong Children's Joy Foundation po, CJF, huwag na po kayong magpaloko. Kasi matagal na po nilang ginagamit to para manloko ng tao. Hindi po totoo ang mga beneficiaries nila. Kumukuha po sila ng license to operate dyan sa DSWD, no? Kasi binabayaran nila yung mga officialis dyan sa DSWD. Kaya kahit hindi tama yung mga figures, perma ng perma. Hindi nila iniisip na yung mga taong bayan ang naghihirap, ang binibiktima. Kaya ang daming mga mga Pilipino talaga hinahayaan natin na maloko yung ating buong bansa para magkaroon lang tayo ng pera sa ating mga bulsa. Isipin niyo nga saan na yung nyo? Yung moral responsibility nyo ba? Tsaka ethical responsibility, zero. Oh, I challenge you. Kayong mga nasa dyan, DSWD na nagbibigay ng ng license dito sa mga associations na itong mga piki naman. Oh, ano pang standard ninyo? Meron ba kayong mga SOP? No? Operating procedure kung ano ang dapat susundin, and do you follow through? Meron bang audits nangyayari? How do you audit this? Do you look at the figures? Do you look at where this going and how much they are collecting and how much going to the beneficiaries? Wala, kasi kayo, mga tamad. Maliban na tamad, hindi ginagamit ang utak. Basta may pera nakalagay, padulas-dulas. Okay lang. Itong Children's Joy Foundation, ito yung pinakasikat nila, no, na associations. Tapos sumunod dito yung Pag-asa ng Buhay. O mamay-ari din to ni Mang Kanor. At saka yung Pagdamay sa Dukha Association. Pagdamay sa dukha, merong bagdukhang dinamayan itong mga na to, itong mga budol-budol na to.
Wala. Sinong dinamayan? Papunta lang lahat sa sa bulsa ni Mang Kanor. Ano pa? Alay ng pagmamahal. Ito yung formerly na handog ng pagmamahal, binago po nila kasi po yung worker pinorge yung yung pirma ni former President Arroyo para makapambudol doon sa Senate. Inahuli. Ito yung association na gamit. Kaya binago nila yung pangalan ng worker na nahuli kasi na-wanted yun sa sa FBI. Si Dikdikan. Ngayon iba na yung yung pangalan niya. Pero sino yung nag-benefits? Si Mang Kanor. Ngayon kasi nahuli yung worker niya at na-wanted at nagkaroon ng problema sa kanilang mga associations. Sino yung biniblame ni Mang Kanor? Yung demonyo. Sabi ni Mang Kanor, itong demonyo talaga to, binakbak ba naman yung yung tawag nito, yung construction doon sa Tamayong nung time na yon. Kasi daw, nagpipipingihan kami, we are pretending to be deaf and mute. Tapos nahuli yung si Dikdikan, nag-pretend kasi siya na deaf and mute. Tapos prinorge niya yung yung pirma ni President Arroyo. Nahuli, na-wanted. Tinago nila si Dikdikan. Nagkaroon ng problema doon sa construction nung doon sa Tamayong. Ni Pacquiao yung yung tawag nito. Yung wall ba? Binakbak kasi daw Diablo daw. Pero ang tagal niyang nakinabang doon sa sa tawag nito, sa mute, sa deaf and mute na tactics ng kanyang mga workers. And he was okay with it. Until na-booking. Pag na-booking na, he's blaming the devil. Ay, Diyos ko. Tingnan nyo yung yung mga style niya. Naisip nyo ba yan, mga workers? Tapos pag umaalis kayo, bawal yung sabihin na na associated kayo kay Pacquiao, kaya kailangan yung i-deny na associated kayo kay Pacquiao. Kung siya si Jesus, tapos i-deny nyo siya, parang dininay nyo na rin si Jesus. Ano mangyayari? I-deny din kayo ni Jesus, di ba? Yun ang sabi sa Bible. Pero dahil hindi siya si Jesus, i-deny nyo siya, i-deny din kayo. Kasi ayaw niya na masira yung kanyang image. Ang magandang image niya na, ano yung image niya ngayon? Na kriminal, na rapist. Meron pa bang masisira pa dyan? Meron pa? Masihigit pa dyan? Ito yung mga associations na dapat nating bantayan. Pagdamay sa dukha, alay ng pagmamahal, Shivers Associations, Psalms of David, Orchestra Associations, na ito daw yung ginagamit para magturo ng mga musical instruments sa mga youth. Hindi po totoo yan. Kay Pacquiao po yan, papunta. Meron po silang tinuturuan nga po nila yung mga youth to prepare para mga ruling, para maging money-making machine nila. Ganun yung mga style nila. Tapos itong tulong sa May Kapansanan at Life Giver Associations. Sa kanila po ito, kaya kung pwede po, i-screenshots ninyo itong itong slide na to para meron kayong copy kung phone ang ginagamit ninyo. Para pag may nangaruling sa inyo at may nagbigay ng letter o kaya sobre, verify nyo dito. Huwag kayong magbigay kahit 5 duling. Kasi pag nagbigay kayo, parang sinuportahan nyo na rin yung rapist na mang-rape pa ng maraming bata. Sipin nyo, kaya huwag kayong magbigay kahit 5 duling para walang magamit yung rapist na yan. Ano pa sabi niya dito? Gusto kong i-discuss dito. Sabi niya, I am just a man like you, but I was sent for the purpose. And that purpose is to change the heart of humanity towards goodness, peace, loving, and helping one another. What kind of goodness? What is goodness to Mang Kanor? Goodness ba yung bata kahit ayaw sa'yo, i-rape mo siya,
na without consent, kahit pa siguro may consent yan, it's because it's minor. Hindi mo dapat ginagawa yan. Is that goodness? Sige nga, Mang Kanor, goodness ba yan? Goodness for you because you are enjoying it. Because you are devil. Oh, because you are psychopath. Only psychopath can do such a thing. Agree? Normal people cannot do such a thing. They have to find the same age as them and enjoy the sex. But if you use a minor and you are old, you are grandpa, you are psychopath. Diba? Tapos peace daw. How can you find peace if you are doing the devil work? If you are damaging the life of the people, how is that peaceful? Sige nga. And helping? Who are you helping? Kahit mga workers mo nga, hindi mo kayang mapagamot, hindi mo mabigyan ng pain reliever, and you're telling us that you are helping one another, you are helping people. In what way? You are helping taking the people's resources, including their brain, including their lives. That's what you are doing, Mang Kanor. Tingnan mo yung mukha niya. Iba yung ekspresyon ng mukha niya at iba yung sinasabi niya. Siguro at that moment, he was experiencing the cognitive dissonance experience. Kasi tingnan mo yung yung mukha, yung nuances ba sa mga mukha niya pag nagsasalita. Makikita mo. Iba yung message na lumalabas sa bibig, iba din yung message na lumalabas sa face at sa kanyang mga action, kanyang mga mannerism.